Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Breaking news, mga missiles at drones ng Iran ay bumabalik na sa dami nito. Kaya buong mundo, lalo na ang Middle East ay nababahala. Dahil nga sa kahapon lamang ay inumpisahan na ng Iran na ipatikim sa kanilang mga kalaban ang ang lakas ng kanilang puwersa gamit ang missiles at drones. Well, ito yung mga bansang Bahrain at Kuwait, maliban sa Qatar, tatlo na sa mga bansa dyan sa Gulf State Arab countries na inaatake ng Iran. Maliban ang Saudi ay paunti-unti lang, wala na tayong nabalitaan na inatake ng Iran ang Saudi, ngunit itong tatlo, Qatar, Bahrain at Kuwait, ay talagang nakakaranas ng grabing pagbubomba. Kaya dito meron tayong hiram na video galing sa Good News PH, ating kaibigan. Bisita rin sa kanyang channel, napakaganda ng mga content nito at magaling na vlogger. Good News PH. Narito ang video atin panoorin. Muling umatake sa Kuwait, Iraq at Bahrain. Kuwait International Airport inatake ng Iran gamit ang drone at ballistic missile. Nitong ikatatlo ng Hunyo taong kasalukuyan, Iranian drone at ballistic missile tinamaan ng Terminal 1 ng Kuwait International Airport. Nagdulot ito ng malaking pinsala sa passenger terminal building. Merong nasawi at kasalukuyang biniberipika ang kabuang bilang at marami din ang sugatang pasahero at mga manggagawa sa nasabi paliparan. Agad na isinuspindi ang lahat ng flights. Marami ding flights ang na-divert sa ibang airport. Patuloy ang assessment ng damage sa Terminal 1. Naglabas ang Kuwait ng matinding pagkundina laban sa Iran. Ito ang naging ganti ng Iran matapos ang ginawa ng Amerika na pag-atake sa Bandar Abbas at Qasem Island sa area noong nakarang araw. Mashallah! Grabe talaga tong Iranian regime, no? Yung IRGC. Walang pakundangan yung pagpalipad ng missiles at drones. At ang inatake, kapwa Muslim na bansa, Kuwait at Bahrain. Mga ano yan, di ba? Parang mga tahimik lang yan, neutral lang. At marami ang nagtanong bakit nga ba inaatake. Ngayon tayo'y ano dyan, mga Pilipino, tayo'y involved dyan dahil napakaraming Pilipino OFWs ang nariyan sa Bahrain at sa Kuwait. Noong buhay pa yung kapatid ko na lalaki dyan sa Bahrain nagtatrabaho. Kaya tayo'y related much sa Bahrain, kahit sa UAE, Saudi, lahat yan. Sa mga Arab state na yan, sa Gulf state na tinatawag. Kaya tayo'y nalulungkot at natatakot dahil baka meron tayong mga kaibigan, kamag-anak diyan na madisgrasya dahil nga sa hindi ito ordinaryong mga missiles, ito yung mga ballistic missiles ang lalaki at ang lalakas ng pagsabog niyan. Ang tanong, bakit nagkaroon ng maraming missiles ngayon at nag-activate ang mga drones at missiles ng Iran? Ang sagot ay dahil napabayaan yan ng Amerika at ng Israel dahil nga sa ceasefire na 2 buwan na, di ba? At ngayon ay mayroon na namang 60 days ceasefire between Iran and America para ma-achieve daw yung negotiation, yung peace deal. Kaya yun ang sabi ng karamihan na war analyst, pagkakamali ni Trump
kung bakit nagkipag-deal pa siya sa Iran, kaya niya namang agawin noon pa, nung first day of strike, dahil natudas yung Supreme Leader, ay pwede nang tapusin ang gira noon eh. Pero biglang tumigil si Trump, di ba? Hindi natin alam kung anong dahilan. At ngayon nagkaroon nga ng mga negotiation giving way para sa recovery ng mga missiles na nabaon sa pagbubomba ni Trump at ng Israel. Nababaon lang eh. Kasi 100 meters pala ang lalim ng mga underground cities na yan na nilagyan ng mga drones at missiles at hindi na yan maaabot ng bunker busters. Kasi nasa ilalim ng mga bundok eh. Alam ng Iran na ang bunker buster ay hanggang 60 meters lang. Kaya ang kanilang ginawa ay mas malalim pa talaga na mga underground cities na gawing factory nitong mga missiles at drones. Balik tayo sa balita. هذا الحليب هذه مسيرة طاحت هني فوق أمل الكويت هذه Amerika at Iran muling nagkakainita. US Central Command ipinahayag na kanilang inatake ang ika-6 na barko ng Iran, ang isang malaking oil tanker na may pangalang Laxi, ang sinubukang tumawid sa US blockade na walang pahintulot sa puwersa ng Amerika. Ang sinira ng US Navy sa Arabian Sea na patungong Kharg Island. Ayon sa Central Command, binaliwala ng barko ang paulit-ulit na babala nito. Ang nasabing oil tanker ay tinarget ng Amerika gamit ang AGM-114 Hellfire air-to-ground missile, kung saan tinamaan ang makina nito. Ipinatupad ng US Central Command o CENTCOM ang mga hakbang sa blockade laban sa anti-Laxi. Alright, so ang nangyayari ngayon dyan sa Iran ay mga kalkulado na pag-atake. Hindi susobra kasi mayroong ceasefire eh. Kaya ang Iran hindi umatake sa Amerika kasi Amerikan ang kanyang ka-ceasefire, di ba? Kaya ang inatake ng Iran ay ang kanyang mga kalaban dyan sa Gulf State, ang Bahrain, Kuwait, Qatar at itong Saudi Arabia. Yun ang pinapadalhan niya ng mga ng mga paputok niya. Marami na. Ang lalaking mga ballistic na missiles na yung ginagamit. Grabe, ang lakas ng sabog. At nabalitaan natin ay mayroong mga namatay sa Bahrain eh. Ewan ko lang sa Kuwait, sa Bahrain ay meron daw. Sa UAE naman ay medyo bumagal yung atake ng Iran, humina, madalang na lang kasi natakot sila sa nagsabi na kasi ang UAE na hindi sila target practice, sila ay lalaban. Kaya medyo ang binuli na naman ng Iran ngayon ay yung mga tahimik na medyo hindi malakas na puwersa na bansa diyan sa Gulf State, katulad ng Bahrain at Kuwait. Sa UAE at Saudi Arabia, takot din diyan ang Iran eh. Kasi kumpleto ng mga ng mga fifth generation fighter jets. Merong ganyan ang Saudi at UAE. Well, meron tayong balita dito sa Kongreso naman. Sa Amerika ay nagpasa na naman ng panukala ang kalaban ni Trump, ang mga Democrats. Nagpapasa ng panukala na ipatigil na ang giyera ni Trump sa Iran. While ang mga Republicans na kakampi ni Trump nagsabi na tapusin pero ipagpatuloy ito at tapusin ito. Ang mga Democrats naman walang iniisip kundi itigil diretso, di ba? Walang basta tigil lang diretso eh. Kaya magulo na rin sa Amerika ngayon ang kanilang Kongreso at Senado. Natutulad na rin sa Pilipinas, nahawaan na rin. Pero mas nakakahiya talaga dito sa atin, grabe. Nagdadrama na naman, di ba? Kanina, nagdadrama na naman tong mga grupo ni Cayetano.
May daladala na 18 Marines na binabayaran daw yan, 5 million bawat isa. Kaya nagkipagbugbugan talaga yung mga Marines na yan. Bahala na kung mahihiya sila sa mga kaibigan nila, basta 5 million ang binabayad, win or lose, sa kanilang mga testimonya. Okay, so ito, pakinggan natin ang balita galing kay Nikita Kapoor ng Daily Jagran tungkol dito sa pagpatigil ng Democrats Party kay Trump sa pag-atake sa Iran. The United States House passed a resolution to block President Donald Trump from ordering further strikes on Iran, ramping up pressure on the administration to find a way out of this war. It is the first time such a measure has ever cleared the House since this conflict began. And the number, 215 to 208, razor thin, but it passed. I am Nikita Kapoor. Stay with me because this story is more complicated than the headlines suggest. Because even stripping Donald Trump of his war powers, he cannot be stopped. And I will tell you how. The conflict began on February 28 when US and Israeli forces struck Iran. Donald Trump never asked Congress. He called it a short-term excursion. 90 days later, it is still going. Just hours before the House vote, Iran and the United States were trading strikes in the Persian Gulf. So how did we get here? The resolution was originally scheduled for a vote 2 weeks ago. But Republican leaders abruptly sent the House home early for a Memorial Day recess. When it became clear the measure had enough Republican votes to pass. This was the fourth time the House held a vote on a Democrat-led Iran war powers resolution since the start of this war. Okay, so bakit nga ba gusto ng Democrats, itong kalabang partido ni Trump, na itigil niya ang gera? Una diyan, bigyan nila ng kahihiyan si Trump. Hindi nila iniisip na buong Amerika ang mahihiya kapag matalo sa Iran-US war. Kaya dapat dito suportahan nila si Trump kasi kapag manalo naman si Trump ay lahat ng Amerikano, lahat ng taga-Amerika ay taas noo, di ba? Pero kapag matalo ang si Trump or atras si Trump, automatic na yan na kapag nag-concede, kapag umatras ka, talo ka. Kaya kapag gano'n ang mangyari na atras si Trump, may nakakahiya sa mga Amerikano. Hindi yan iniisip ng mga Democrats kasi karamihan ng member ng Democrats diyan sa Kongreso ng Amerika ay hindi yan mga Amerikano. Katulad na lamang nung isang babaeng taga Somalia, di ba? Na sinisiraan si Trump. Isabi ni Trump, umuwi ka sa Somalia, isa kang pirata. Kaya yun ang nangyari sa yung mga nandyan sa Democrats ay sari-sari, halo-halo yan ng mga nationality na nandyan sa Amerika for itong tinatawag na green grass of itong parang good fortune. Nandyan sila sa Amerika para pagpirahan ang Amerika ng mga taong yan. Rationalized American citizen pero galing ng Somalia, galing ng Cuba, galing ng kung saang-saang mga teroristang bansa. Kaya pinapaatras nila si Trump para mapahiya si Trump at sabihin na natalo kaya umatras sa giyera. Yan ang sole purpose, main purpose ng Democrats kung bakit hindi nila sinusuportahan ang giyera ni Trump noon pa man. Alright, anong masasabi nyo dito mga ka-Golden Boy? Paki-comment na lang sa ating comment section down below. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat.